bago sa atin yung ipinahayag sa Ebanghelyo, no? Maging handa kayo. Kailangan ibayin natin kapag sa atin na nangyayari. No? Bahagi ho. Nawa. Ayun. Meron na ulit. So bahagi ho ng pagkilos na kung saan ay nakita natin nung iba talaga kapag sa atin nangyayari yung mismo ipinamanhid sa atin sa banal na kasulatan. Maging handa kayong lagi. Well, wala talaga naman sino pang maghahanda pero kinakailangan sanayin natin yung ating sarili sa ganitong klaseng pagkakataon. At isang bahagi ho na huwag natin kalimutan na bahagi ng ating pananampalataya na tayo ay pinaghahanda sa pagdating ng kamatayan. Sapagkat sigurado na ito ay darating. Gustuhin man natin o hindi. So ito isang katotohanan na kinakailangan natin harapin. Pangalawa, ay paanyaya na kung saan ay nawa ay tayong lahat ay higit na magtiwala sa harapan ng Diyos sa gitna ng kanyang patuloy na pangangalaga sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Naalip na hindi niya tayo pababayaan. Kahit na kuminsan sa mga bagay na hindi natin maintindihan. Pero sabi na natin, yung pagtitiwala ay isang pagtitiwala kahit hindi pa natin maunawaan sa ngayon. At yun yung paanyaya na ibinibigay ni Jesus. Kaya nga anong sabi, manalig kayo sa akin, manalig kayo sa Diyos, sapagkat maraming silid sa bahay ng aking Ama. So isang paanyaya na kung saan ay makita po natin na kung ang langit ay kayang ibigay ng Diyos sa sino mang humihingi nito, kasi binibigay sa ating matutusin mula nung tayo bininyagan ang buhay na walang hanggan. Yun ay isang biyaya na ipinagkaloob sa lahat ng binyagan na makakamit lamang natin sa oras ng ating kamatayan. So kaya bahagi ho na dito lamang natin makamit yung tinatawag natin kaganapan. So yung pagtitiwala na yun, kung kaya nga ng Diyos na ibigay yung langit, ay kaya rin ng Diyos na tayo tulungan sa ating pang-araw-araw sa buhay sa daigdig na ito. Kahit na sa pagkawala ng isang mahal natin sa buhay. So pero ito yung nawa maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Pero napakalaki ng ibinibigay ng pananampalataya. Lalo-lalo na sa ating pamagitan ng ating panalangin. Kung minsan sa gitna ng ating, kaya maganda ho yung mga tinatawag nating formal prayer. Yung Ama namin, Abadi Mong Maria, sa mga sampalataya, luwalhati. Kasi yun ay sa ulo na natin. Yung pong pananampalataya na sarili natin gawa, o kaya yun, pero sa panahon na tayo emotionally disturbed, katulad mo, sa gitna ng pagkawala, iwaniko, mahirap magdasal. Kaya malaki yung naitutulong sa atin yung mga tinatawag natin mga formal prayer, o yung mga sinasaulong panalangin. Subukan nyo kahit na sa gitna ng takot, sa gitna ng kalungkutan, o kahit na sa gitna na anumang uri ng pangamba, magdasal kayo. Malaki yung naitutulong sa atin. At yung mga nasa ulo natin panalangin ay hindi na natin kailangan mag-isip-isip sa ulo na natin. Pero yun ang nagbibigay sa atin ay higit na kaganapan
at kapayapaan sa dibdib na ito. So kaya, ito po yung idalangin natin sa harapan ng buong ikapat. Sa habang nasa himlayan ng ating kapatid na si Juanito, isama natin siya sa ating mga panalangin. At huwag niyong kalimutan na yung mga mahal natin sa buhay na namatay din, ay sila rin ay magdarasal para sa atin. So, ang hindi lang nila kayang ipagdasali ang kanilang sarili. Pero kahit nasa gitna ng kanilang katatayuan, ay ipagdarasal din tayo. Kaya tinatawag na natin ang communion of saints. Pakikiisa natin sa mga banal at sa mga kapatid natin na nauna na sa daigdig na ito. Hindi lang tayo nagdarasal para sa mga namatay. Sila rin ay nagdarasal sa atin sa piling ng Diyos. O kahit nasabihin natin nasa purgatorio pa lang yung mga yan, ay nagdarasal pa rin yan para sa atin. At sino yung unang ipagdarasal? Hindi kayo din mismo, mga mahal niyo sa buhay. Kaya ito yung idalangin natin sa harapan ng buong ikapat. Nawa ay katatagin tayo na laging maging handa, lalong-lalo na sa kanyang